Blessed are you, Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowds, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slaves said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then, at harvest time, I will say to the harvesters, first, collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi natin, good morning. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, may chance ka pa. May chance ka pa. Sabi nga nung isa hong sikat na linya na ginagamit sa mga talk, recollection, even homily, every gising is a new blessing. Every gising is a new beginning. So kapag tayo ay gumigising sa umaga, ito ay isang bagong pagkakataong binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga kahit na ano pang hindi magandang nangyari kahapon, kapalpakan mo kahapon, kahit na anong pagkakamali mo kahapon, pag ginising ka ulit ngayon, isa lang ang sinasabi ni Lord, may chance ka pa. Binibigyan ka pa ng pagkakataong itama ang maling iniisip mo, itama ang maling paniniwala mo, itama ang maling ginagawa mo. At yun po mga kapatid, yun lang po ang sentro ng ating mga pagbasa this 16th Sunday in Ordinary Time. The Spirit of the Lord, which is in the second reading, is giving us another chance to be reconciled with God, sabi ng first reading natin. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na mapatawad niya. Isa lang naman daw ang dahilan din talaga kung bakit may mga tao, kaluluwang napupunta sa impyerno. Dahil lang ba nagnakaw sila? Dahil lang ba pumatay sila? Hindi lang ho yun. Naalala ho ninyo yung huling eksena bago namatay si Kristo sa krus? Sino ang katabi niya? Hindi lamang po yung magnanakaw na nagsisi. Sino pa yung isang katabi niya? Yung isang makasalanang hindi na nga nagsisi, nanumbat pa. Ayun ang pinakamasaklap. Yun dyan tayo sinasabi ni Kristong, sana hindi ka na ipinanganak. Yung hindi ka na nga nagsisi, hindi ka na nga tumanggap ng pagkakamali mo, abay, nandamay ka pa ng iba. Abay, nanumbat ka pa, nanuro ka pa, at nagturo ka pa ng mali sa iba.
Ang sakit nun sigurong sabihan, lalo na kung galing kay Lord mismo, sana hindi ka na ipinanganak. Dahil isa lang naman ang gusto ng Diyos, di ba? Ang makasama niya tayo lahat sa kanyang kaharian. Anong sabi ni Kristo? Wala naman akong ibang ginawa na hindi galing sa Ama, sapagkat ginagawa ko lamang ang bilin ng Ama. At ano ang bilin ng Ama? Wala ni isa man sa kanila ang mapariwara at malayo sa akin. Kaya siguro yun na lang yung iyak, no? Kaya ba mga magulang, minsan, di ko matanda kung nasabihan na ako ng nanay ko niyan, gusto mo ibalik kita sa pinanggalingan mo? May mga ganong linya. Sa sobrang inis mo, sa sobrang galit mo. Ngayon pinagninilayan ko, yung sinabi ng Diyos at sinasabi ng mga nanay na nakukulitan na at napupuno na, kung alam ko lang na magiging ganyan ka. Ang sakit siguro nun. Pero ang ibig lang niyang sabihin, kasi ayokong nasa kabilang buhay na ako, iniisip pa rin kita. Dahil ayokong pag pumikit ako, nabubuhay ka pa rin sa kasamaan. Nabubuhay ka pa rin sa kasalanan. Napakahirap naman para sa isang magulang yon. Hanggang kabilang buhay, iniintindi mo sila. Dahil sa huling sandali ng iyong pagpikit, alam mo may ginagawa pa rin silang mali at masama. Pero tandaan natin, isa lang ang hangad ng Diyos, wala ni isa man sa atin. Ngayon anong sabi ng ating ebanghelyo? Bakit nagkaganon, Father? Bakit hanggang ngayon? May mga, sorry po sa salita, may mga walang ya pa rin at silang ulo. Na pati yung mga nagtatrabaho ng matino at lumalaban ng patas, winawalang ya. Paano yun, Father? Iiwan mo yung nag-iisang anak na may sakit. Paano yan, Father? Paano mo ngayon sasabihin na wala namang ginusto ang Diyos na mapariwara at mahiwalay sa Kanya? Kaya nga mga kapatid, tandaan ho ninyo, lahat tayo, sabi ng ating ebanghelyo, walang masamang ginawa ang Diyos. Kaya huwag kang maniniwalang natural ka ng ipinanganak na masama. Huwag niyo pong paniniwalaan na sadyang ipinanganak ang taong yan ng masama. Walang masamang ginawa ang Diyos. Sino daw ang nagawa nun? Ang kalaban. Dahil nung natutulog yung nagtanim, dumating ang kalaban at nilagyan ng masamang butil ang kanyang taniman. Kaya kapwa sila lumaki, tumubo. Ang sabi na gusto mo tanggalin na namin, wag. Una, baka pati yung mabuti, mabunot ninyo. Pangalawa, baka umayos pa. Sa mga plantito at plantita, yung mga mahilig sa halaman, alam nyo kung anong sinasabi ng Panginoon, na sa pagmamahal ninyo sa halaman ninyo, kahit isa na lang yung dahon na natitira, umaasa ka pa rin na bukas baka maging dalawa na sila at magkaugat ulit at magkasangkay ulit. At ganun ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya nga kaming mga pare, kapag dumadalaw kami sa mga may sakit at naghihingalo, bakit tinutuloy pa rin namin silang pakumpisalan? Dahil sa kabutihan ng Diyos, ano daw? Hindi po ako doktor o ano man sa medical expert. Pero ang sabi nila at paniniwala, ang huling nawawala sa senses ng tao ay ang pandinig. Bakit kaya ito ang huling binabawi ng Diyos? Sapagkat hanggang huling hininga ng tao, nagsasalita ang Diyos at umaasa ang Diyos na sa kahuli-hulihang sandali ng buhay mo, maririnig mo pa rin ang Diyos na nagsasabi sa iyong, magsisi ka lang, patatawarin kita, ililigtas kita. That is how loving, merciful God is. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ho ng misa natin na ito, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng taon.
Meron pa tayong hindi lang chance, chances and choices. Hindi lang tayo binibigyan ng pagkakataon, binibigyan din tayo ng kalayaan ng Diyos. Pumili ka. Huwag mong isisi lagi sa ibang tao. May sarili kang bait. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng nakikita mo sinasabi sa iyo, hindi lahat ng binibigay sa iyo, hindi lahat ng pinagagawa sa iyo, ay susundin mo. Uulitin ko, walang ginawang masama ang Diyos. Lahat tayo, nilikang mabuti ng Diyos, may angking kabutihan, may sariling bait. Every day, when God is giving you the new morning, God is telling you, one more. Isa pa. Kaya mo yan. Maayos mo rin yan. Amen.